Usong-uso sa panahon ngayon ang term na toxic family culture. Lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Marami ang mga kabataan, kahit na mga millennials, ang gumagamit ng ganitong terms. Hindi naman natin sila masisisi dahil hindi naman natin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Ikaw, ano bang kultura ng iyong pamilyang matatawag mong toxic? At paano mo nga ba malalaman kung toxic na ang pamilya mo sa'yo? Ayos lang bang i-cut ang ties natin together with our family, lalo na kung pakiramdam natin hindi sila nakakabuti sa ating mga buhay? Paano kung mga magulang mo yung iniisip mong toxic? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, nagbabalik na talaga ang boses ng inyong Mama Mia. Thank you, Lord. After 1 month, parang na-feel ko na nagbabalik na talaga. And syempre, wala muna tayong video for today dahil medyo tinamad maligo ang inyong Mama Mia. Pero don't worry, bagong-bago naman itong ating kwento. Actually, marami lang talaga akong ginagawa kaya hindi tayo nakapag-video, pero huwag kayo mag-alala. Napakaganda ng kwentong ito at bagong-bago ito. Kaya eto na, huwag na ninyong patagalin. Charot, ako pala. Hindi ko na patatagalin ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang mga pagkakamali ng ating mga magulang. Wala naman kasing mga magulang ang alam na lahat kung paano i-handle ang pagkakaroon ng pamilya. Pero paano kung nasasakal ka na? Paano kung namumuro na? Hanggang saan bang kaya mong tiisin, mapanatiling buo lang ang inyong pamilya? Dear Mama Mia, walang anak ang gustong lumayo sa mga magulang, lalo na kung maganda naman ang pakikitungo sa kanila. Pero wala ring tao ang gustong manatili sa isang lugar na lagi na lang siyang nasasakal at naiipit. Hindi ko po akalaing magsisimula ang pagguho ng tahanan namin sa isang maliit na blister pack ng contraceptive pills na nakatago sa pinakaloob ng drawer ko. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. At sana, bago ako husgahan ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay, sana pakinggan muna nila itong aking kwento hanggang dulo. Biyernes ng gabi iyon, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Mabigat ang ulo ko dahil sa maghapon na pagharap sa computer at sa mga taong akala mo'y wala ng ibang problema kundi ang magreklamo. Sanay na ako sa ganon. Mas sanay pa nga siguro ako sa pagod kaysa sa pagpapahinga. Pagbukas ko sa bahay, may naramdaman akong kakaibang katahimikan. Walang tunog ng TV, walang kalansing ng mga kawali, lato't kutsara sa kusina. Walang halakhak ng bunso kong kapatid. May kutob ako. Paglapit ko sa kwarto ko, bukas ang ilaw nito. At nandun sa loob si Mama. Nakaupo sa kama ko. May maliit na hawak na kahon na alam kong hindi dapat na nasa kamay niya sa pagkakataong iyon. Nung makita niya ako ay agad niya akong tinanong sa malamig na tono. Anong ibig sabihin nito? Hindi ako agad nakasagot. Nakatayo lang ako sa may pintuan.
Parang batang nahuling nagnakaw ng candy sa tindahan ng kapitbahay. Pero hindi ito candy, Mama Mia. Hindi ito bisyo. Hindi rin naman ito krimen sa pananaw ko. Responsibilidad ito. Ma, contraceptive pills po yan. Mahinahon kong simula. Hindi ako tanga, Celine. Alam ko kung ano ito. Sigaw niya. At doon nagsimula ang sermon na para bang wala ng katapusan. Kesyo, makasalanan daw akong babae. Malandi. Nagpapagamit sa hindi ko pa asawa. At ang pinakamasakit, Mama Mia, sinabi pa ng mama ko na nalaman at nahuli na raw niya kung bakit hindi umaangat-angat ang negosyo nila ni Papa kahit anong pagsusumikap nila. At dahil daw yun sa akin, dahil malas ako, makasalanan, malandi. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang salitang makasalanan o ang ideya niyang ako raw ang sanhi ng lahat ng kamalasan na nangyari sa aming pamilya. Gusto kong tumawa dahil super absurd naman talaga ang maniwala sa malas at swerte, di ba, Mama Mia? Pero mas nangingibabaw ang panginginig ng kamay ko. Ramdam ko ang pag-angat ng anxiety ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan din ako ng malamig at unti-unting umikot ang aking paningin. Bakit ka gumagamit nito, ha? May nangyayari na sa inyo ng boyfriend mo, no? Tanong niya. Nanginginig ang boses niya sa galit. Tahimik lang akong tumango. Wala akong balak magsinungaling dahil bakit nga ba ako gagamit ng contraceptive pills, diba? Kung wala pang gumagalaw sa akin? Oo, Mama Mia. May nangyayari sa amin ng boyfriend ko. Oo, ginusto ko yon. Oo, pumayag ako doon. Hindi ba normal naman ang ganon sa panahon ngayon? Yung iba nga, mas babata pa. Hindi ako pinilit ng boyfriend ko. Hindi ako ginahasa. Hindi niya ako nilasing, hindi niya ako nilansi, at lalong hindi ako nauto. Mama Mia, 26 na taong gulang na ako. Pero sa paningin ng mama ko, para pa rin akong 3 anyos na hindi marunong magdesisyon, na hindi marunong tumanaw sa tama at mali. Mama Mia, yung boyfriend ko, nakilala ko po nung 25 years old ako. Itago natin siya sa pangalang Joseph. Hindi siya yung tipo ng lalaking agad mong mapapansin sa unang tingin. Yung lalaking parang nasa mga pelikula. Hindi siya kaputian, hindi rin naman siya macho. At ang pinakagusto ko ay hindi siya mayabang. Siya yung lalaking kapag nagsalita at kapag kinakausap ka, mararamdaman mong pinapakinggan ka talaga. Sa opisina ko po siya unang nakilala. Naging kliyente noon ng aming opisina, ang opisina ding pinagtatrabahuan niya. Siya ang na-assign dun sa kanilang account. Maayos siyang kausap, may respeto, at higit sa lahat, may pasensya. Ewan ko kung padala siya ng langit, Mama Mia. Pero nung mga panahon na nakilala ko siya, nasa pinakamadilim akong yugto ng buhay ko. Taong 2021 kasi, nang madiagnose ako na merong psychotic depression at generalized anxiety disorder. Oo, Mama Mia, nagpa-check up talaga ako at doktor mismo ang may sabi
na meron akong ganong sakit. Ang sakit ko ay hindi lang basta simpleng lungkot. Hindi lang din basta simpleng kaba ang anxiety ko. Ito yung tipong may naririnig kang boses kahit na wala namang kumakausap sa'yo. Yung tipong naniniwala kang may mga taong nagbabantay sa'yo kahit na wala naman talaga. Mama Mia, may mga gabi nagising ako hanggang 3:00 ng madaling araw dahil pakiramdam ko may taong nakatayo sa sulok ng kwarto ko. May mga araw na ayoko nang bumangon dahil pakiramdam ko wala namang saysay ang paghinga at ang pagkabuhay ko sa mundo. Pero kahit na ganun, kahit na meron akong pinagdadaanan, kahit na mabigat ang bawat araw para sa akin, hindi po ako dapat na magpadala sa nararamdaman ko. Hindi ako dapat magpadala sa mga naiisip ko. Kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Ang pagpasok para sa akin ay hindi po option, Mama Mia. Alam kong marami sa atin ang makaka-relate dito sa sasabihin ko. Panganay kasi po ako. Hindi option ang sumuko, lalo na para sa isang panganay. At nung nakilala ko nga si Joseph, dun po parang nagkaroon ng konting liwanag ang nagdidilim kong mundo. Ewan ko, Mama Mia, kahit hindi ko pa sinasabi noon kay Joseph kung ano ang kondisyon ko, para pong pakiramdam ko nababasan niya ako. Pakiramdam ko alam niya kung anong pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung bakit tila open book ang tingin sa akin ni Joseph. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Nasabi ko na sa kanya paunti-unti ang aking kondisyon. At alam mo ba, Mama Mia, wala po akong naramdamang panghuhusga mula sa kanya. Hindi ko naramdamang nagbago siya mula nung sabihin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi ka baliw, Celine. May sakit ka lang. Hindi mo naman pinili ang sakit na yan. Pero alam ko, gagaling ka. Mama Mia, naramdaman ko po ang totoong sinseridad sa mga salita noon ni Joseph. Hindi niya ako tinakbuhan. Hindi siya natakot nang ikwento ko sa kanya ang mga hallucinations ko. Hindi niya ako iniisip na nababaliw. Hindi nagbago ang tingin niya sa akin. Kahit na aminin ko sa kanya na minsan, gusto ko nang maniwala sa mga boses na nasa utak ko. Na gusto ko nang mawala sa mundo. Unti-unti dahil nararamdaman kong merong nakasuporta sa akin, tila gumagaan po ang aking pinagdadaanan. Unti-unti, nagiging si Joseph ang dahilan kung bakit ako bumabangon, Mama Mia. Kaya naman, nang dumating sa puntong nagkaroon ng malalim na relasyon sa pagitan naming dalawa at dumating sa punto na naging intimate kami sa isa't isa, alam ko, Mama Mia, hindi lang yun basta libog lamang. Ang pagbibigay ko ng sarili ko sa kanya, hindi lang dahil nag-iinit ang aking katawan. Hindi yun. Kundi alam kong ang buong sistema ko, ang buong katawan ko, pati na puso't utak ko, ay nagtitiwala na sa lalaking hindi ako hinuhusgahan. Ang pagbibigay ko sa kanya ng aking sarili ay ang pagpili ko, ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya at nararamdaman ko na meron siya para sa akin. At bago nangyari ang lahat, Mama Mia, bago ko ibigay sa kanya ang aking sarili,
Aaminin ko pong pinagplanuhan namin. Nag-usap muna kami bago ako pumayag na humantong kami sa kama. Ayoko pang magkaanak, Joseph, sabi ko sa kanya. Pareho naman kaming meron ng mga stable na trabaho. Kung tutuusin, kung pera-pera lang ang usapan, parehong pwede na naming buhayin kung magbubunga man ang aming pagmamahalan. Kaya lang Mama Mia, hindi ba ang pagkakaroon ng anak, hindi lang yung basta kaya mo nang mag-provide financially. Yung kaya mo nang maging responsableng ina sa lahat ng aspeto ng ibig sabihin nito. Kaya naging honest ako sa kanya. Sabi ko, ayoko pang magkaanak. Hindi pa rin naman ako handa, Celine, sabi niya. Handa na kaming maging intimate sa isa't isa, pero hindi pa kami handa na magkaroon ng bunga ang intimation na yon. Alam ko na marami po sa inyong mga tagapakinig na mga relihiyoso na sasabihin sana wag muna naming gawin kung pareho pa naman kaming hindi handa. Kaya lang, alam naman namin na meron pong solusyon. Yun po ay ang mag-take ako ng contraceptive pills. Siguro nakakadiri, siguro makasalanan para sa mga relihiyoso, pero para sa aming dalawa ni Joseph, yun ay responsableng desisyon. Yun ay desisyon na pinagplanuhan. Yun ay desisyon na pareho naming pinag-usapan at pinag-agrihan. Kaya lang Mama Mia, sa mata ng mama ko, gaya ng lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa, kasalanan pa rin ang ginagawa naming dalawa. Hindi pa natapos ang galit ni Mama sa akin sa unang gabing nadiskubre niya ang tungkol sa contraceptive pills. Kinabukasan, ipinatawag pa niya ako sa sala. At sa pagkakataong ito, nandun si Papa. Tahimik lang. Nandun din ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Yung bunso namin, nasa kwarto pero alam kong nakikinig. Para pong nagkaroon ng biglaang family meeting ang aming pamilya, pero ako lang ang nasa hot seat. Gusto mo na ba talagang mag-asawa, Celine? Tanong ni Mama. Ang tono niya, hindi yung pagtatanong kundi parang nanunumbat. Hindi pa po. Sagot ko na nakayuko. Bakit ka nakikipagtalik, ha? Bakit mo binibigay ang katawan mo sa isang lalaki kung hindi ka pa pala handang magpakasal? Diretso. Walang preno-preno. Ma, 26 na po ako. Ano ngayon kung 26 ka na, ha? Ano ngayon kung 20 ka na, 30 ka na, wala akong pakialam. Ma, kaya ko na pong magdesisyon sa sarili ko. Naririnig mo ba ang sarili mo, Celine? Yung mga pinsan mo nga, 30 na, wala pang boyfriend, mga virgin pa. Hindi ko napigilang mapatawa ng bahagya. Hindi dahil nakakatawa, Mama Mia, kundi dahil sa napaka-ironic kong buhay. Hello, 26 na ako, may trabaho, nag-aambag sa bahay, bumibili ng groceries, nagbabayad ng mga bills, at nagbibigay ng baon sa bunso naming kapatid. Pero bakit parang wala akong karapatang magdesisyon sa sarili kong katawan? Siguro kaya talaga hindi umuunlad yung negosyo namin ng papa mo dahil yan sa ginagawa mo eh. Dahil yan sa kababuyan mo. Dagdag niya. At doon ako tuluyang nasaktan, Mama Mia. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya.
Naaalala ko pa noong elementary ako, 8 kilometro ang nilalakad ko papuntang school dahil walang pamasahe. Isang beses lang kung kumain kami sa isang araw minsan. Nakikiutang din si mama sa kapitbahay para lang may pambili kami ng bigas o may pang-ulam. Iniisip ko, Mama Mia, nasan nung mga panahon na yon ang mga relihiyosong mapanghusga? Bakit ngayon sa isang blister ng contraceptive pills, biglang ako ang dahilan ng kamalasan ng lahat? Noon, bakit parang minamalas lagi ang pamilya namin? Wala pa naman akong ganung kasalanan. Sinabi rin ni Mama na tumatanda na raw sila. Late 40s na silang dalawa ni Papa. Pagod na raw sila, Mama Mia. Gusto na raw nilang mag-abroad ako dahil may alok ang kapatid niya para sa akin. Ang sabi, mas malaki raw ang kita ko doon. Pero hindi ko lang alam kung bakit ako takot. Hindi rin nila alam na takot ako, Mama Mia. Alam ko po dahil sa kondisyon ko, hindi ko kakayaning mag-isa lalo na sa ibang bansa. Sa bawat panic attack ko, si Joseph ang humahawak sa kamay ko. Sa bawat gabi na nagkakaroon ako ng paranoia, siya ang tumatawag para siguraduhing okay ako. Sa bawat pagkakataong gusto ko ng sumuko, siya ang laging yumayakap sa akin at laging nagpaparamdam na hindi ako mag-isang lumalaban. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga makakaalis dahil dyan sa boyfriend mo. Sigaw ni Mama. Hindi niya maintindihan na hindi lamang ito simpleng love life lang. Si Joseph, siya na rin ang nagsisilbing lifeline ko, Mama Mia. At pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Mama sa akin, ang huling tumatak sa isip ko, kung ganyan ka na lang din, kung hindi mo na lang din kami susundin, mabuti pa umalis ka na dito. Mag-asawa ka na kung gusto mo. Hindi mo naman kami sinusunod. Lumaklak ka pa ng maraming pills, wala akong pakialam, basta wala ka dito sa pamamahay namin. Parang may pumutok sa puso ko, Mama Mia. Sa totoo lang, gusto kong manatili sa bahay namin hanggang sa magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Gusto ko pang makasama sina Mama at Papa at ang mga kapatid ko. Kahit na hindi ko naman obligasyon gaya ng sinasabi ng iba, pero gusto ko pa rin bumawi sa lahat ng sakripisyo nila para sa aming magkakapatid. Gusto kong suklian ang lahat ng paghihirap nila mula nung bata pa kami. Pero Mama Mia, hindi ko naman kayang isakripisyo ang sarili kong buhay. Alam kong ikamamatay ko kapag nasa ibang bansa ako. At hindi ko kayang gawin yun sa sarili ko. Tutulong ako hanggat kaya ko pero hindi ko kayang maging retirement plan nila. Hindi ko kayang akuin ang buong mundo habang pilit nilang binabaliwala ang sakit ko. Alam mo ba, Mama Mia, sinubukan ko naman pong sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa pinagdadaanan ko sa mental health ko. Pero nung araw na sinabi ko sa kanila, ang sabi nila kaya ko daw yan. Ang sabi nila nasa utak ko lang daw yan. Bakit di ko raw kontrolin? Baka daw nagiging emosyonal lang ako dahil pinapalawig ko yung nararamdaman ko dahil hindi ko kinokontrol ang sarili ko. Magmula noon, hindi ko na po sinasabi sa kanila ang aking kondisyon. Kasi hindi rin naman nila naiintindihan. Ang iniisip nila, OA lang ako. Ang iniisip nila, nagpapapansin lang ako.
At Mama Mia, noong umaga ding yon, pag alis ko papuntang trabaho, iniisip ko lahat ng sinabi sa akin ng mama ko, pati na rin ang pananahimik ng papa ko, pati na rin ang pagsawalang kibo ng lahat ng nasa paligid ko. Inisip ko lahat yun. Kinagabihan nung makauwi ako at makahiga na sa kama, may pumasok sa isip ko, Mama Mia. Siguro nga tama na. Siguro nga tama na ang pagbabalik ko sa kanila ng lahat ng mga sakripisyo nila. Siguro nga panahon na para umalis. Hindi para mag-asawa, hindi para tumakas, kundi para mabuhay naman ako para sa sarili ko. Para maging malaya ako na magdesisyon para sa sarili kong buhay. Mama Mia, sa totoo lang, ang dami-dami ko pong iniisip ng gabing yon. Naisip ko ang dati naming buhay. Lumaki kaming magkakapatid sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang sahig kapag tag-ulan, parang alon sa dagat. Umaalog, nag-iingay. Ang bintana may kalawang na, at ang pinto ay para bang may sariling isip kung kailan siya bubukas o magsasara. Araw-araw ramdam ko ang kahirapan. Minsan wala kaming pamasahe, kaya naglalakad lang ako ng 8 hanggang 10 kilometro papuntang school. Malalalim ang paghinga ko sa umaga. Hawak ang bag na punong-puno ng mga lumang libro. Nakatitig sa lupa para hindi madulas sa putik. Ang pagkain namin, minsan 1 beses lang sa isang araw. Masarap na kahit ang simpleng lugaw na may konting asin para sa amin. At alam ko bawat subo, naglalakbay sa tiyan ko ang lahat ng sakripisyo ng pamilya namin. Alam kong hindi lang ako ang nagugutom. Alam kong kaming lahat ay nagtitiis noon, Mama Mia. Ang papa ko, may simpleng business pero laging kulang. Ang mama ko kahit may trabaho, halos lahat ng sahod ay napupunta lang sa mga utang. Ang lumalabas na pera ay hindi sapat para sa aming 4 na magkakapatid. 2 lang ang tulong na malaki sa akin. Si bunso na pinapaaral ko at ng kapatid na working student na nag-aaral sa sarili niya. Ang isa naman, Mama Mia, ay halos walang pakialam. Lagi rin niyang kaaway ang mga magulang ko simula pa nung kabataan ko. Ang childhood ko po puno ng pagod, puno ng pangarap na tila kailayo-layong maabot. Ngunit sa kabila nito, may tiwala ako sa sarili ko. Alam ko noon na kahit mahirap, pwede pa rin naman akong magtagumpay. Kaya't nagsumikap ako. Nagtrabaho habang nag-aaral. Sinasakripisyo ko na ang lahat ng tulog ko noon, Mama Mia. Sabi ko noon, pasasaan ba ang tulog na yan kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho? Siguro kaya wala akong maramdamang anxiety nung mga panahon na yon dahil nakapokus po ako sa mga pangarap ko para sa pamilya ko. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako sa kolehiyo, nakapaghanap ng magandang trabaho. Pero sa kabila ng lahat, hindi na natapos ang mga sugat na iniwanan ng kahirapan. Siguro, Mama Mia, ang mga sugat na yon ang dahilan kung bakit meron pong laging bakas ng takot, ng insecurities, at pangamba na baka muli kaming malugmok sa hirap. Siguro doon na nagsimula ang mga takot ko. Taong 2021 na nga nang ma-diagnose ako sa sakit ko, Mama Mia. Hindi simpleng depresyon lang ang sakit ko.
Hindi simpleng depresyon na pwede mong ibilad sa araw, pwede mong i-exercise, at mawawala na. Kahit anong pagod ko sa buong araw, sa gabi, may mga boses pa rin akong naririnig. Parang may kausap ako sa kwarto pero alam kong wala naman talaga. Minsan naniniwala na akong may nakabantay sa bahay, na bawat kilos ko ay lagi niyang sinusubaybayan. Hanggang sa nagkakaroon na rin ako ng mga hallucinations. Nakakakita ako ng mga bagay na wala naman talaga roon. Mama Mia, may mga araw po na ayoko nang bumangon mula sa kama ko. Ang katawan ko, para pong nagiging bato sa bigat. Ang utak ko, parang gulong na nasa mabatong daan. Gusto kong isara na lang ang mga mata ko at wag nang bumangon. Sa totoo lang nung mga panahon na yon, kay dilim-dilim ng paligid ko. Nang mga panahon na yon, akala ko magiging katapusan na ng mundo ko. Pero walang nakakaalam. Dahil nung sinubukan kong magsabi sa iba, lalo na sa aking pamilya, naramdaman kong tila hindi naman nila ako naiintindihan. At sa panahong sukong-suko na nga ako, doon naman pumasok sa buhay ko si Joseph. Siya ang unang taong hindi nang husga sa akin. Siya ang unang tao na nung maramdaman at makita niya ang sitwasyon ko, ay hindi nagbago ang kanyang tingin sa akin. Hindi niya ako iniwan kahit na ikwento ko na sa kanya ang tungkol sa aking sakit. Sa kanya ko natutunan na muling magtiwala sa aking sarili. Sa kanya ko unang naramdaman na may nakakaintindi. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia, siya na pala ang nagiging dahilan kung bakit bumabangon pa rin ako sa umaga. Kahit ilang beses akong bumagsak sa isang araw. Pero Mama Mia, kahit na gaano pa kalaking tiwala sa sarili ko ang naibibigay ni Joseph sa akin, may hangganan din naman ang lahat. Alam ko na kahit medyo nagiging okay na ako, alam kong hindi ko talaga kayang pumunta, manirahan at magtrabaho sa ibang bansa. Hindi dahil sa wala akong kakayahan, kundi dahil baka lumala doon ang mental health ko. Inisip ko nga noon, Mama Mia, siguro kung hindi dumating si Joseph sa buhay ko, baka ang tagal-tagal ko nang sumuko. Baka ang tagal-tagal ko nang iniwanan ng mundo. Pero dahil kay Joseph, nakaramdam ako ng suporta. At alam ko, Mama Mia, na kapag nasa malayo ako, wala si Joseph para makakahawak sa kamay ko sa oras na umaatake na naman ang panic attack ko. Wala siya para makakapagbigay ng yakap sa mga gabi na puno ng hallucinations. Wala siya para laging iparamdam sa akin na kakayanin ko ang anumang pagsubok basta wag akong sumukong lumaban. Kaya naman, tinanggihan ko ang alok ng kapatid ng mama ko na mag-abroad ako. Hindi dahil sa iyo kung kumita ng malaki. Sino ba naman ang ayaw sa pera, hindi ba, Mama Mia? Ayoko lang dahil alam ko, hindi ako makakasurvive doon. Alam ko na kapag pumunta ako doon, mapapahamak ng tuluyan ang buhay ko. At isa pang dahilan kung bakit ayoko ngang umalis ng bansa ay ang mga plano naming dalawa ni Joseph. Nagpaplano kasi kami, Mama Mia, na gusto naming magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas, sa sariling bayan. Hindi ito instant at alam kong hindi ito madaling daan. Ngunit dahil pareho kami ng gusto, pareho kami ng mga nai-envision,
Alam naming may pag-asa. Alam naming minsan sapat na ang mga pangarap para magkaroon ng lakas ng loob para sumubok. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, Mama Mia, naramdaman ko po na may kasama ako na pareho ang naiisip. Pareho ang mga pangarap at pareho kaming may pananagutan sa sarili naming kinabukasan. Sa totoo lang, ang pagbuo namin ng mga plano ni Joseph tungkol sa aming negosyo, yun po ang nagdadagdag ng liwanag sa madilim kong mundo. Yun din ang nagbibigay ng panibagong rason para lumaban at mabuhay. Kaya kahit may mga araw na gusto ko nang sumuko, may mga dahilan pa rin ako para manatili. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naroroon pa rin lagi ang galit ng mama ko. Kung love life lang ang iniisip mo, ay, di ba wala kang pakialam sa pamilya mo, Celine? Yan lang lagi ang iniisip mo. Yan lang lagi ang inuuna mo. Hindi siya nakakaintindi, Mama Mia. Hindi niya nakikita ang bawat pawis ko sa trabaho. Ang bawat tulong ko para makapagbayad kami ng bills. Hindi niya naiintindihan ang lahat. Ang bawat baon ni Bunso na binibigay ko, ang bawat pagharap sa sakit ko kahit gusto ko nang mawala ng gana sa mundo, hindi niya yun nakikita. At doon sa gitna ng sermon na yun, naramdaman kong kailangan ko nang gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Ang umalis. Hindi para takasan ang pagtulong sa kanila. Hindi para magpakasal at bumuo ng pamilya, kundi para magkaroon ng peace of mind at mabuhay para sa sarili ko. 2 araw pagkatapos madiskubre ni Mama ang tungkol sa pills, ay para pong may bagyong dumaan sa bahay namin. Si Mama, mukha niya ay laging galit na galit pa rin. Si Papa, napakatahimik. Nakatitig lang lagi sa mesa. At ang iba kong mga kapatid ay tila ba nagtatago sa likod ng pintuan ng mga kwarto nila at nakikinig. At dahil 26 ka na, iniisip mo na lang yung sarili mo? Hindi mo ba nakikita ang mga paghihirap namin? Tumayo ako. Tinangka kong magpaliwanag, Mama Mia. Ma, nag-iingat lang po ako. Responsable po ako at hindi po ako pabaya. Ngunit para sa kanya, hindi yun pagiging responsable, kundi pagiging makasarili, pagiging makasalanan. Babae ka, pero hindi mo man lang pinapahalagahan yung sarili mo. Ang pinapahalagahan mo, ang gusto at ang kapritsyo ng boyfriend mo. Di ba tingin mo dyan kay Joseph parang superhero mo? Ang bawat salita niya ay parang bulto-bultong bato sa dibdib ko, Mama Mia. Tahimik akong nakinig pero sa loob ko sumisigaw na ako. Hindi mo naiintindihan, Ma. Hindi mo alam kung paano ako lumaban sa bawat araw para sa mental health ko. Hindi mo alam kung gaano ako kahirap para makatulong sa pamilyang ito. Hanggang sa inulit na naman niya, Mama Mia, ang sinabi niya sa akin kahapon na magpakasal na lang daw ako. Na lumayo na lang daw ako. Umalis na lang daw ako sa poder nila. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim at tiningnan ako na parang bata na pinagsasabihan. Hanggang sa sinabi niya ang mga masasakit na salita. Hindi ka na namin kailangan dito.
Sa oras na yun, ramdam ko ang panginginig ng katawan ko, ang pag-ikot ng utak ko, ang galit, lungkot at takot na magkakasama sa isang bagyo ng emosyon. Alam ko na hindi ko na kayang pangmanatili sa bahay na yon, kahit gustuhin ko pa silang makasama hanggang sa magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Alam kong sinasabi na ng mama ko sa akin na hindi na ako welcome sa bahay na yon hanggat hindi ko sinusunod ang gusto niya. Habang nag-eempake ako ng ilang gamit para sa pansamantalang pag-alis, hindi ko maiwasang balikan ulit ang paghihirap namin ng mga kapatid ko. Yung mga gabi na wala kaming makain sa mesa, yung mga araw na hindi kami nakakapasok sa eskwela dahil pare-pareho kaming gutom. Alam ko naman, Mama Mia, hindi naman po ako bulag. Nakita at naramdaman ko naman ang lahat ng sakripisyo para sa amin ng mga magulang namin. Mama Mia, ang sakit at ang bigat sa dibdib habang iniimpake ko ang mga gamit ko. Never kasing pumasok sa isip ko na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Na sa kabila ng tulong, na sa kabila ng mga naibigay ko para sa pamilyang ito, ay basta-basta lang ako palalayasin ng mama ko. Pero alam ko na kung hindi ako aalis, isa lang ang ibig sabihin nun. Kailangan kong sumunod sa gusto niya. Kailangan kong iwan si Joseph at kailangan kong mangibang bansa para matanggap niya ako ng buo. Alam ko ang halaga ko, Mama Mia. Alam ko ang pinaghirapan ko at higit sa lahat, alam ko rin na kailangan kong alagaan ang sarili ko. Habang nakaupo ako sa kama, hawak ang maliit na bag na punong-puno na ng damit at ilang mga gamit, ay tumigil ako. Huminga sandali. Dinaramdam ng puso ko ang bigat ng bawat desisyon sa balikat ko. Kasama ko ang pamilya ko buong buhay ko. Kaya alam kong hindi magiging madali ang gagawin ko, Mama Mia. Ngunit para mabuhay, para sa sarili ko, kailangan ko itong gawin. Hindi ako aalis dahil wala akong kwentang anak. Hindi ako aalis dahil wala akong respeto sa mga magulang ko. Aalis ako dahil kailangan ko. Ayoko naman sanang makipag-away kay Mama. Ngunit para magkaroon ng pagkakataon na muling huminga ng malaya, na hindi laging pinipiga ng guilt, ng galit at ng mga sermon niya, kailangan kong lumayo muna. Pinipili ko ang sarili ko. Pinipili ko ang kinabukasan na pinaplano namin ni Joseph. Pinili ko ang kalayaan mula sa panghuhusga na hindi ko kayang dalhin sa ngayon. Kinabukasan, umaga yun ang aking pag-alis. Tahimik ang bahay. Parang alam nito na may mangyayaring malaking pagbabago sa mga taong nakatira dito. Handa ka na ba? Tanong ni Mama. Nakaupo sa sala, nakatitig sa sahig. Tumango ako. Walang desisyon o walang boses na lumabas sa bibig ko. Ang puso ko ay kumakabog na parang gusto nang sumabog. Alam mo, hindi ito madaling desisyon. Pero alam mo rin na ito yata ang tama para sa'yo. Sabi ni Papa. Mahinahon ngunit ramdam ko ang lungkot sa bigat ng kanyang boses at sa kanyang pagtingin sa akin. Si Mama ay huminga ng malalim at tinanong ako, talaga bang yan ang magiging desisyon mo, ha, Celine? Talaga bang aalis ka? Talaga bang hindi ka makikinig sa amin?
Talaga bang hindi mo na kami rerespetuhin bilang mga magulang mo? Tahimik akong nanatiling nakatitig sa kanya. Ang luha ko noon ay pinipilit ko pong pigilan. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil alam kong masakit na masyado ang luha kung ipapakita ko pa ito sa kanila. Ma, mahal ko kayo. Mahal ko kayo ni Papa at ng mga kapatid ko. Pero hindi ko po kaya ang pinapagawa niyo sa akin. Alam kong ang pagsunod ko sa inyo nangangahulugan ng pagtalikod ko sa sarili ko at hindi ko kayang mabuhay ng ganon. Alam kong na-disappoint ko kayo, Ma. Pero hindi ko po pinagsisisihan ang desisyon ko. At gagawa pa rin ako ng mga desisyon na sa tingin ko tama para sa akin kahit mali sa paningin ninyo. Tahimik si Mama. Pero nakita ako sa kaniyang mga mata na puno ito ng galit at lungkot. Alam kong hindi niya talaga naiintindihan. Ngunit nararamdaman kong kahit papaano may pahiwatig ng pangunawa mula sa kaniya. Sa kwarto, Mama Mia, inulit kong tignan ang mga naayos ko ng gamit kung kumpleto na ba. Mga damit, mga dokumento, mga personal kong gamit. Pati na rin ang pills ko na dati ay naging dahilan ng galit ay dinala ko na rin. Simbolo ng aking pagpili sa aking sariling katawan. Habang paulit-ulit kong tinitingnan ang mga naimpake kong gamit ay ramdam ko pa rin yung guilt. Guilt na iiwanan ko na ang pamilya ko. Mama Mia, hanggang sa makatanggap ako ng mensahe mula kay Joseph. Nang sabi, nasa labas na raw siya. Hinawakan ko na ang mga inimpake kong gamit. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang kwarto ko. Huminga ng malalim at naglakad palabas dito. Paglabas ko ng bahay ay nakatayo sa harap ng pinto namin si Joseph. Hinawakan niya ang kamay ko. Handa ka na ba? Tanong niya. Gumiti siya sa akin ng may konting kaba at saya. Tumango ako. Ang mga mata ko ay punong-puno ng luha. Ang katawan ko ay nanginginig, ngunit ramdam ko nung mga panahon na yon na kahit mabigat, kahit masakit, ito ang pinakatamang desisyon. Lumabas kami ng bahay. Sa huling tingin sa pinto na ng kilalakihan kong tahanan, ay umihip ang malamig na hangin. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Nagdala ng sasakyan si Joseph. Pagpasok ko sa sasakyan ay hawak ko ang kamay niya. Hindi namin kailangang magsalita. Ramdam namin ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Ang lungsod na patutunguhan namin ay bago. Hindi pa namin alam ang lahat ng sulok dito, ngunit ramdam ko na ang pag-asa. Ramdam ko na sa bawat hakbang may bagong simula doon. Hindi naman po ako umalis sa trabaho, Mama Mia. Sa kabilang lungsod lang naman iyon. Alam mo, hindi madali ang pag-alis ko. Hindi madali ang pagharap ko sa guilt. Ngunit naramdaman ko ang liwanag ng kalayaan. Ang pagkakataon na muling bumangon. Ang pagkakataon na mamuhay, hindi lang para sa iba kundi para sa sarili ko. Habang umaandar ang sinasakyan namin, iniisip ko ang mga salita ng mama ko. Ang mga sermon, ang galit. Wala naman po akong galit kay Mama. Sadyang hindi lang talaga kami magkaintindihan dalawa at alam ko ito ang tamang desisyon
Hindi lang para sa akin, kundi para din sa kanya. Alam kong ito ang simula ng bagong buhay. Ang simula ng pagkakataon na mabuhay ako para sa sarili ko kasama ang isang taong tunay na nagmamahal at nakakaintindi sa akin. Isang taong tinitignan ako hindi bilang obligasyon, kundi bilang kaniyang katuwang at pinipili. Sa unang gabi namin sa bagong tirahan naming dalawa ni Joseph ay tahimik. Halos walang tunog maliban sa hangin sa bintana. Maliit lang ang unit namin pero sa loob ramdam ko ang kalakayaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Habang naglalagay ako ng mga gamit sa maliit na aparador ay naalala ko ang mga gabi dun sa bahay namin. Naalala ko ang mga gabi na nagtatawanan kami. Ang mga gabi na kahit wala kaming makain ay nagkukwentuhan na lang kaming magkakapatid. Nakakamiss, Mama Mia. Alam mo yun? Kahit na mahirap ang buhay namin noon, nakakamiss yung samahan namin na magkapatid. Mahal ko siya, Mama Mia. Mahal ko si Joseph. At mahal ko rin ang mga magulang ko. Pero alam ko sa pagkakataong ito, dapat kong mas mahalin ang sarili ko. Nakatayo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Nagmumuni-muni. Hindi ko na namalayan na lumapit na pala sa akin si Joseph. Kamusta ka? Tanong niya habang humahawak sa likuran ko na para bang nakaalalay. Nilingon ko siya at ngumiti ako. Okay lang naman. Oo, kakaiba pero okay lang. Alam kong maninibago ka. Dahil buong buhay mo, kasama mo ang pamilya mo. Pero lagi mong tatandaan, Celine, nandito ako ha. Hindi mo kailangang maging mag-isa. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay, ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan, Mama Mia. Pero hindi po madali ang mabuhay sa bagong lungsod. Lalo na at medyo may kalayuan ito sa dati kong pinapasukan. Kaya naman nagdesisyon kami ni Joseph na mag-resign na lang ako sa dati kong pinagtatrabahuan, Mama Mia, at maghanap ng panibagong trabaho dun lang din sa lungsod kung saan kami nakatira. At nung mag-umpisa na akong magtrabaho sa bagong opisina, mas maliit po ang sahod. Kasi nga, mas probinsya yun kumpara dun sa pinanggalingan ko. Matagal bago ko ma-familiarize ang mga proseso. May mga araw na naisip kong nagkamali ba ako sa pag-alis. May mga gabi na bumabalik pa rin ang panic attacks ko, lalo na kapag nag-iisa ako sa kwarto dahil nasa trabaho si Joseph. Pero bawat pagkakataon na nandyan si Joseph, humahawak sa kamay ko tuwing nanginginig ako, pinapaalala sa akin na okay lang ang lahat. At hinahati ang bawat stress at takot na nararamdaman ko. Nararamdaman ko ulit na tama ang naging desisyon ko. Unti-unting natutunan kong ayusin ang sarili kong mental health habang nagtatrabaho. Nagkaroon ako ng routine, Mama Mia. Pumasok po ako sa isang therapy online. Umiinom din ako ng gamot sa tamang oras. May sinusundan din po akong meditation na nakita ko online at syempre, Mama Mia, sinusunod ko rin ang mag-journal bago matulog. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay para sa akin. Kahit na may panic attack o hallucination, natuto pa rin akong bumangon. Natuto akong harapin ang takot sa pasensya ni Joseph at pati na rin sa sariling lakas ko. Habang lumilipas ang mga linggo, nararamdaman ko ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako laging nag-iisip ng mga galit at sermon noon ni Mama. Hindi ko na rin laging iniisip ang guilt na nararamdaman ko tuwing naiisip kong hindi ko nagagampanan
ang aking responsibilidad sa aking pamilya. Unti-unti kong tinatanggap na may mga mahihirap na desisyon na kailangan kong gawin dahil ito ang tama para sa aking sarili. Mama Mia, itinuloy namin ni Joseph ang pagtatayo ng maliit naming negosyo. Hindi madali, maraming late nights, brainstorming at stress. Pero ramdam ko ang excitement at lalong ramdam ko na tila may purpose ang buhay ko. Ang bawat simpleng tagumpay ay Mama Mia malaking bagay na para sa akin. Gaya ng kapag nakakasave kami ng konting pera, kapag nakakaluwag-luwag kami sa pang-araw-araw naming gastusin, at kapag nararamdaman ko na unti-unti akong nagiging at home sa bago naming tirahan. Pakiramdam ko ang mga maliliit na tagumpay na yon ay worthy na para sa isang maliit din na selebrasyon. Sa gabi, habang magkahawak ang mga kamay namin bago matulog, nakakaramdam po ako ng kapayapaan. Ramdam ko na sa kabila ng lahat ng hirap at sakit ay may pag-asa pa rin. Lumipas ang mga unang buwan sa bagong tirahan namin ni Joseph. Bawat araw ay puno ng bagong routine. Gumigising ng 6:00 ng umaga, nagpe-prepare ng breakfast at maghahanda para sa trabaho. Kahit maliit ang unit namin, ramdam ko ang kalayaan. Walang judgment, Mama Mia. Naramdaman ko rin kung paano ang mag-alaga ng ibang tao. Natuto akong ipagluto ang sarili ko pati na rin si Joseph. Natuto akong tignan kung maayos na ba ang aking paligid. Natuto akong ayusin ang budget. Dati-dati kasi Mama Mia, nagbibigay lang ako ng pera kay Mama. Hindi ako nagbabudget sa sarili kong sahod. Ngayon kahit maliit ang sahod ko, ako po ang nagbabudget noon. At hindi ko alam na napaka-therapeutic para noon. Habang inaayos ko ang budget, pakiramdam ko ay naayos din pati ang pagmamanage ko ng mental health ko. Habang tumatagal, Mama Mia, ay nagiging kampante na ako sa sarili ko. Oo, meron pa ring mga pagkakataon nakakaramdam ako ng kakaibang lungkot, na nakakaramdam ako ng panginginig dahil umaatake na naman ang anxiety ko. Merong mga ganon. Pero Mama Mia, mas lamang na ang mga araw na maayos ako. Mas lamang na ang mga gabi na wala na akong naririnig na kung ano-anong boses sa isipan ko. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Joseph sa akin na may pupuntahan daw kami. Hindi ko alam kung saan. Sabi niya basta kahit saan. Magkasama kami, lagi kong tatandaan na meron akong kakampi. Magkahawak kami noon habang nagdadrive siya ng kaniyang kotse. Nung makita akong binabaybay niya ang daan pabalik sa dati naming bahay, ay nakakaramdam ako ng takot. Joseph, ibabalik mo ba ako sa mga magulang ko? Natatakot kong tanong. Huwag kang mag-alala, hindi ganun yon. Basta may sorpresa ako sa'yo. Pagdating ko ng bahay ay nagulat ako, Mama Mia, dahil medyo marami ang tao. Mas lalo akong kinabahan. Gusto ko nang umatras pero sabi ni Joseph, nandito na kami at hindi naman daw niya ako pababayaan. Pagpasok namin sa loob ay sinalubong kami ng papa ko. Nagmano pa si Joseph sa kanya, Mama Mia. Nagmano din ako sa papa ko. Pagpasok namin, nung nandun na kami sa kusina ay nagulat ako dahil nandun din ang mga magulang ni Joseph. Ano nangyayari? Tanong ko. Mahal, alam kong hindi ka pa handa na magpakasal sa akin. Hindi to pamamanhikan ha. Pero, eto to. Sabi niya at lumuhod sa harapan ko. Hindi ako nagmamadali, Celine.
Gusto ko lang patunayan sa lahat ng mga taong nagmamahal sa atin na seryoso ako, na mahal kita. Na kahit hindi pa tayo handang magpakasal dalawa, handa naman tayo na panindigan ang isa't isa. Handa tayo na malaman ng lahat na tayo pa rin hanggang dulo. Will you marry me in the right time? Mama Mia, hindi ko alam pero natatakot ako nung mga panahon na yon. Tinignan ko ang mga tao sa paligid ko. Nakaramdam ako na parang ang laki-laki ng expectations nila. Pero nang hawakan ni Joseph ang kamay ko ay tila natahimik ang utak ko. Agad akong tumango. Tinanggap ang kanyang proposal. Nagpalakpakan ng lahat ng tao maging ang mama at papa ko. Pagkatapos noon, nung habang kumakain ay lumapit sa akin ang aking ina. Celine, anak, patawarin mo ko ha. Alam kong naging mahigpit ako sa'yo. Pero yun lang talaga ang kinagisnan ko eh. Yun lang talaga ang alam kong tama. Pero nung nagpaalam sa amin si Joseph, nagpaalam siya sa amin na aayain ka na niyang pakasal at pinaliwanag niya sa amin ang iyong mga pinagdadaanan, pati na rin ang lahat ng mga reseta ng doktor, diagnosis sa iyo. Doon namin naintindihan kung gaano kalaki ang pagkukulang namin sa iyo, anak. Patawarin mo sana kami. Hindi ka na namin uubligahin sa kahit na ano. Alam naming obligasyon namin ng papa mo ang bunso mong kapatid, kaya ang laki ng pasalamat namin sa iyo dahil inako mo yun sa loob ng ilang taon. Sa ngayon, ang gusto naming mangyari, maging masaya ka sa piling ni Joseph. Kung si Joseph ang magbibigay sa iyo ng katahimikan at kasiyahan, wala na kaming kontra doon. Mas importante sa akin na masaya ka, anak, kaysa sa pinaninindigan kong tamang desisyon. Mama Mia, agad akong napaiyak at napayakap sa mama ko. Tuwang-tuwa ako sa araw na yun dahil tanggap na kami ng buong pamilya namin. Sa ngayon, Mama Mia, magkasama pa rin kami ni Joseph. At kung tatanungin nyo, oo, ikinasal na kami December of 2025. Ang bilis, ano? 2 buwan na pala kaming kinasal. At ngayon, hindi pa man kami handa para maging mga magulang, alam naming darating pa rin kami doon. Ang importante sa amin ay lagi naming kasama ang isa't isa. Lagi naming naiintindihan ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Ang wish ko lang, sana lahat ng mga taong dumaranas sa mga problema ng mental health issue, sana magkaroon din kayo ng lakas. Magkaroon din kayo ng isang Joseph sa buhay ninyo. Isang taong handang umintindi, isang taong handa kang samahan at hindi ka huhusgahan kahit gaano pa man kadilim ang iyong pinagdadaanan. Gusto ko lang i-take ang opportunity na ito para pasalamatan ang asawa ko, Mama Mia. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Joseph. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong sumuko sa mundo. Ikaw at ang mga pangarap natin ang naging tibay at lakas ko para magpatuloy sa buhay. Maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang, Celine. Grabe talaga ang mental health issue, ano. Walang ni isa sa atin ang may karapatang magsabi na, OA lang yan, ano lang yan. Kasi hindi mo naman nararanasan yung nararanasan ng isang tao. Aminin ko for me, dati talaga hindi ko naiintindihan yung mga mental health issue na yan. Kasi pakiramdam ko parang pwede mo namang kontrolin ang sarili mo. Imposible namang di mo makontrol ang self mo, 'di ba? Pero nung dumaan ako noon, December of 2023 hanggang whole year of 2024, yes, 'di ba? Kaya bago-bago pa.
Nung dumaan ako nun, dun ko naramdaman na hindi mo pala makokontrol ang iniisip mo. Pero isa po ang ginawa ko, lalo na sa mga dumadaan ngayon ng depression, ano, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Naku, pasensya na pala dun sa mga kababayan natin na nasa Middle East. Naway okay lang po kayo. Alam kong medyo late na itong pangangamusta ko sa inyo dahil nag-advance sa recording po tayo ng ilang araw kaya late po ito. Ano na ngayon? Linggo na, 'di ba? March 8 na. So, na-record po itong kwento na ito ay February 28. So, medyo matagal na kasi March 1 yung February 28 gabi. Tapos March 1 yung kasagsagan ng mga pambobomba. Anyways, sa inyo po naway ligtas kayong lahat. Oo, mag-iingat po kayo. Alam ko na ang mga ganitong klasing mga, alam niyo na, mga pagsubok na mga pangyayari makakadagdag ng mga iniisip natin, ng mga mental health issues natin. So sana magkaroon kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng tapang na lumaban pa rin sa buhay. At syempre kung nasa loob lang kayo ng kwarto ninyo, kung madilim dyan, papasukin niyo po yung liwanag. Para sa akin, yun po ang isa sa mga nakatulong. Although, hindi ko naman alam kung makakatulong din yun sa inyo dahil iba-iba naman ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganong issue, 'di ba? Anyways, thank you so much, Celine, sa napakagandang kwento na ibinahagi mo dito sa ating program. I know na hindi madaling mag-share ng mga ganitong klase, 'di ba, na mga kwento. Alam nga naman, gaganahan kang mag-share ng mga pinagdadaanan mong hirap. Syempre, hindi naman, 'di ba? Kaya lang napakatapang mo para i-share iyan dito sa atin at maging inspirasyon para sa iba. Dahil dyan, maraming thank you talaga sa'yo. And speaking of thank you, magti-thank you din ulit ako sa ating mga members na hindi nang iiwan at laging nagmamahal sa atin. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Ayun, 16 na po ang member ng programang ito. Hay ako kay Marlia Guiana, Shane, Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Mary Ann Heneza, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong paniniwala at patuloy na pagtitiwala dito sa ating channel. Ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na nasa Middle East na naiipit ngayon sa lumalaki at gumagrabing doon, tensyon, 'di ba? Sana po ayos lang kayo at sana ipagdasal natin na magkaroon na talaga ng world peace dahil alam nyo, hindi lang yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa ang apektado, lahat po tayo dahil alam nyo ba kung anong epekto nito? Ang global economy, baba masyado, lalong-lalo na sa mga third world country na tulad sa atin. So sana maging maayos na ang lahat. Sabay-sabay po tayong magdasal at sabay-sabay po tayong maniwala na merong kapayapaang darating. Maraming salamat sa inyong lahat at sa atin pong mga tagapakinig na nag-comment. Sorry naman, muntik ko pa talagang makalimutan. Hay ako kay Purisa Tagiwalo, maraming salamat. Miriam Gutierrez, Ma'am Judith McGovern, thank you very much. Hello din ako kay Jennifer Tambis, kay 28, maraming salamat. Lee Baruman, Sally Buma, Valerie Tosipin, maraming salamat sa iyo. Hello din ako kay May Marie Bornales at kay Eric Gomez. Sa lahat po ng mga nakikinig na hindi natin na shoutout, baka sa susunod nating kwento, isa-shoutout ko na po kayo. Thank you so much sa inyong pagtitiwala at patuloy na pagsuporta. I love you all. Mwah! Bye-bye! Ingat po kayo!